Good afternoon. So today I'm going to discuss about the principles of marketing. Quarter 1, Module 2, which is the customer relationship. Relationship marketing is a form of marketing developed from direct response marketing campaigns that emphasize customer retention and satisfaction rather than sales transactions. Sa mundo ng negosyo, ang pag-aalaga sa mga customer ay isang mahalagang aspeto na kailangang bigyan ng pansin. Isa ito sa mga prinsipyong kailangan pagtuunan ng mabuting atensyon upang mapanatili ang tagumpay ng negosyo. Ngunit paano nga ba natin maipapakita ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ugnayan sa mga customer? Lalo na sa isang makabagong panahon kung saan ang pagpili ng mga consumer ay maaaring mag-iba-iba. Sa pamamagitan ng relationship marketing, ipinapakita ng mga negosyo na ang pagpapalakas ng ugnayan at kasiyahan ng mga customer ay higit na mahalaga kaysa lamang sa pagtatangkang makabenta ng produkto. Sa halip na umasa sa malalim na transaksyon sa bawat pagkakataon, ang ganitong uri ng marketing ay nakatuon sa pagmatagalang halaga ng mga ugnayan sa mga customer. Our next is, it differentiates from other forms of marketing in that it recognizes the long-term values of customers' relationship and extends communication beyond intrusive advertising and sales promotional messages. Sa larangan ng pagmamahala ng ugnayan sa mga customer, ang customer relationship management ay naglalayong pamahalaan ng mga interaksyon sa kasalukuyang at potensyal na mga customer ng isang kumpanya. Ito ay naglalayong magtaguyod ng isang malalim na ugnayan sa mga customer na nagbubunga ng pagiging tapat at mapanatili ang mga ito. Our next topic is customer. So customer is a person or organizations that transacts with a business person or business organization to buy goods or services for monetary or other considerations. Ang isang tao o organisasyon na nakikipagtransaksyon sa isang negosyante o kumpanya upang bumili ng mga kalakal o serbisyo sa pamamagitan ng salapi o iba pang mga kapalit ay may halagang bahagi sa pag-unlad ng isang negosyo. Ang kanilang pakikilahok ay nagbibigay diin sa kalakalan at nagpapalawak ng mga oportunidad para sa paglago. Sa pamamagitan ng kanilang mga transaksyon, nagkakaroon sila ng papel na mahalaga at sostenidong tagumpay ng negosyo. Next is, acquiring and keeping customers is the end of the goal of businesses. Customers create demands. Ang pagkuha at mapanatili ng mga customer ang pangwakas na layunin ng mga negosyo. Ang mga customer ang nagbibigay daan sa pagbuo ng demand. Sa kanilang patuloy na pagbili at pakikipag-ugnayan, lumalaki ang pangangailangan para sa mga produkto at serbisyo ng isang negosyo. Sa proseso ng pagtugon sa pangangailangan ng mga customer, nakakabuo ang mga negosyo ng isang matatag na basihan ng suporta at patuloy na nagiging matatag ang kanilang operasyon. Our next topic is managing customer service quality. Maintaining high levels of customer service quality may be challenging due to variability of services. Sa pagpapanatili ng mataas na kalidad ng serbisyo para sa mga customer ay mahirap dahil sa pagbabago ng kanilang mga pangangailangan. Kailangan ng mga negosyo ng mga sistema at proseso para sa pagpatuloy na pagpapabuti ng serbisyo at pagtugon sa feedback ng mga customer. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maaaring mapanatili ang mataas na kalidad ng serbisyo sa kabila ng pagbabago-bago ng mga pangangailangan ng mga customers. In order to ensure the consistency of customer service quality, the organizations conduct rigid customer service training and assess periodically how customer service problem, areas of improvement, and current levels of customer satisfaction. Ang mga kawani ay binibigyan ng tamang pagsasanay
upang matuto at maunawaan ang mga pamantayan at proseso ng serbisyo ng customer. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na magbigay ng magandang serbisyo at bawat transaksyon. Managing customer service differentiations. How can an organizations can make their customer service stands out? May ilang paraan kung paano maaaring pagbutihin ng mga organisasyon ang kanilang customer service para maging kakaiba. Una, mahalaga ang pagiging magalang at maalaga sa mga customer. Pangalawa, dapat maging mabilis at epektibo ang kanilang tugon sa mga hinaing at mga katanungan ng mga kliyente. Pangatlo, pagpapakita ng personalidadong at maayos na serbisyo sa bawat kliyente ay mahalaga rin. At ang huli, ang pagtugon sa feedback ng mga kliyente at patuloy na pagpapabuti ng kanilang serbisyo ay makakatulong din sa pagpapabuti ng kanilang customer service. Next, how can they protect their services from being duplicated by competitors? Ang mga organisasyon ay maaaring protektahan ang kanilang mga serbisyo mula sa pagsalin-salin ng mga kalaban sa pamamagitan ng ilang mga hakbang. Una, maaari silang magpatent, magparehistro ng copyright, o mag-apply ng iba pang mga form ng proteksyon ng intelektual na ari-arian depende sa uri ng serbisyo na inaalok nila. Pangalawa, maaari silang magtaguyod ng malakas na tatak o brand identity upang magbigay ng pagkakaiba sa kanilang serbisyo. Pangatlo, maaari silang magbigay ng mga espesyal na tampok o benepisyo na hindi madaling makopya ng kanilang mga kalaban. At huli, mahalaga rin na panatilihing mataas ang antas ng kalidad at kahusayan ng kanilang serbisyo upang manatiling atraktibo sa kanilang mga kliyente at magkaroon ng matibay na pangkalawakan sa merkado. Customer-centered organizations can differentiate their customer service through: Number 1, the development and training of competent customer contact personnel. Ang pagpapaunlad at pagsasanay ng mga tauhan sa pakikipag-ugnayan sa mga customer ay mahalaga para sa tagumpay ng negosyo. Sa tamang pagsasanay, maaari nilang maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga kliyente. Kasama sa hakbang sa pagsasanay sa komunikasyon at paglutas ng mga problema, kasama ang regular na feedback at suporta para sa pagpapalawak ng kaalaman. Sa ganitong paraan, ang mga organisasyon ay masigurong ang kanilang mga tauhan ay handa at kompetenteng magbigay ng mahusay na serbisyo na nagreresulta sa mas mataas at naantas ng kasiyahan sa kliyente at tagumpay sa negosyo. Number 2, designing and implementing a superior service environment and process. Ang pagpapaunlad at pagsasanay ng superior na kapaligiran at proseso ng serbisyo ay mahalaga upang mapanatili ang mataas na antas ng kasiyahan ng mga kliyente at pag-unlad ng negosyo. Mahalaga ang pag-unawa sa mga pangangailangan ng customer, pagplanuhan ang proseso, pagtakda ng mga pamantayan, pagsasanay ng mga tauhan, at regular na pag-evaluate at pagpapabuti ng mga hakbang na ito. Sa ganitong paraan, maaaring makabuo ang negosyo ng isang epektibong at nakatuon sa kliyente na kapaligiran at proseso ng serbisyo. Customer relationship management at its core, customer relationship management is all of the activities, strategies, and technologies that companies use to manage their interactions with their current and potential customers. Sa pangkalahatan, ang customer relationship management ay tumutukoy sa lahat ng mga aktibidad, estratehiya at teknolohiya na ginagamit ng mga kumpanya upang pamahalaan ang kanilang mga interaksyon sa kasalukuyang at
potensyal na mga customer. Layunin nito ang pagpapalakas ng relasyon sa mga customer sa pamamagitan ng komunikasyon at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Kasama sa mga aktibidad at estrahiya ang CRM, ang paglikha ng personalized na karanasan, pagbibigay ng solusyon sa mga problema, at regular na pagsusuri ng feedback mula sa mga customer. Sa tulong ng teknolohiya tulad ng CRM software, nagiging mas mahusay ang kakayahan ng mga kumpanya na maunawaan at tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer na nagdudulot ng pangmatagalang ugnayan at paglago ng kanilang negosyo. A saying frequently heard and said in May businesses is customer is king. Ang kasabihang ang customer ang hari ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mga customer sa tagumpay ng isang negosyo. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga at respeto ng mga negosyo sa kanilang mga customer na siyang nagbibigay ng kita at buhay sa kanilang negosyo. Ang pagturing ng mga customer bilang hari ay nangangahulugang dapat silang tratuhing may dangal at halaga at bigyan ng pinakamahusay na serbisyo at kaginhawaan. Sa pangkalahatan, ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagpapahalaga at pagtutok sa mga pangangailangan ng mga customer sa bawat aspeto ng negosyo. CRM help businesses build a relationship with their customers that in turn creates loyalty and customer retention. Sa pamamagitan ng CRM o Customer Relationship Management, ang mga negosyo ay nakakalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga customer tulad ng pangalan, contact details, transaction at mga reference. Ito ay nagbibigay daan upang personal na makilala at maunawaan ang mga customer na nagbubungas ng pagiging tapat at mapagpapanatili nila bilang customer. Ang malapit na kaugnayan na nabuo sa pamamagitan ng CRM ay nagpapalakas ng pagtitiwala at pagiging tapat ng mga customer na nagdudulot ng mas matibay na ugnayan at tagumpay para sa mga negosyo. Next is customer lifetime value. So, customer lifetime value is the forecasted sales or profits that a company can derive from entire span of its future relationship with a particular customer. Ang customer lifetime value ay ang inaasahang benta o tubo na maaaring makuha ng isang kumpanya mula sa buong panahon ng kanilang ugnayan sa isang partikular na customer. Customer lifetime value perspective has several distinct implications. It considers a long-term perspective of a company's relationship with customers in contrast to a short-term view of take the customer's money and run. Tinuturing nito ang ugnayan ng customer sa malawakang pananaw. Ito ay naglalayo na tignan ang relasyon sa customer ng kumpanya sa pamamagitan ng pangmatagalang pananaw. Sa halip na sa maikling panahon na kunin ang pera ng customer at tumakas, it calculates and compares cost of acquiring customers and keeping old ones. This can be used to determine the revenues that are lost when an existing customer switches to another product. Nagkakaroon ito ng pagpapakumpara sa gastos sa pag-aakma ng mga customer at pagpapanatili ng mga lumang customer. Ito ay maaaring gamitin upang matukoy ang mga kita na nawawala kapag isang umiiral na customer ay lumipat sa ibang produkto. It highlights the importance of market segmentation with the recognition that some customer groups are profitable. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng market segmentation. Pinapakita nito na may ilang grupo ng customer na mas mapapakinabangan kaysa sa iba. Sa pamamagitan ng ganitong pagpapahalaga sa market segmentation, ang mga kumpanya ay maaaring mag-focus sa mga customer na may mataas na CLV at magbigay ng mas personalized na serbisyo sa kanila. CVL can measure using the formula. CVL equals PV times RP times RT,
where PV is the average peso value of a sales to a particular customer, and RP is the repeat purchase in a year, while RT is the retention time in months or years.